Umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Baka pwedeng lagyan naman natin ng konting ngiti. Gaganon-ganon lang iba. Ulitin natin. Batiin ang katabi ng Merry Christmas. Ganyan po ang masayang pagbati ng Merry Christmas. Lahat po ba ay nakapagbigay na ng regalo? Or lahat na ba nabigyan ng regalo? Sino yung hindi pa? Taas ang kamay. Ay, meron pa doon. Mamaya, yung batang nakaitim, ha? Mamaya, ha? Pagkatapos ng misa, dito dadaan, si Father Herbert may bigay na regalo sa'yo. Siya lang kasi yung nagtaas ng kamay. Yung bata lang po, ha? Bata lang. Yung mga bata. Kasi, kagabi, nahirapan kontakin ni Father Herbert yung isang natatanging bisita natin. Yung pinaka-paborito ng mga bata. Sino yung paborito ng mga bata? Jollibee. Jollibee mamaya, ha? Jollibee dapat. Mamaya, merong bisita na mamibigay ng regalo dito. So, dito dadaan yung mga bata dahil umuulan. Dito sila dadaan, papunta sa labas. Tatanggap ng regalo mula sa bisita na inimbitahan ni Father Herbert. Lahat siguro nakapagbigay na ng regalo. Dahil nga, Pasko na. Lahat siguro nabigyan ng regalo maliban sa batang maliit na nandoon. Pero maliban po sa regalo, ano pa ba yung ibang mga promises natin sa Pasko? Nangako po ba tayo na ngayong Pasko, lahat ng ating inaanak, bibigyan natin ng regalo? Yung mga inaanak na pinuntahan mo, ang reception. Baka kasi mamaya, yung mga bibigyan mo lang, yung mga paboritong inaanak, hindi lahat. Lahat po ba ng yung mga pamangkin ay nag-promise ka na ngayong taon, bibigyan ko ng regalo? O di kaya ngayong taon ba o pagpasok siguro ng bagong taon, nag-promise ka, after ng New Year, magda-diet na ako. Anong nangyari sa promise mo nung pagpasok ng taon para sa diet? Nakalimutan na siguro. Ano yung nangyari sa promise nating nung bagong taon na uulitin natin sa pagpasok muli ng 2025. Meron kasi tayong kasabihan na promises are meant to be broken. Promises are meant to be broken. Nagpa-promise tayo, eto ang gagawin ko, magiging mabait na ako. Nagpa-promise kasi tayo na ngayong taon, sa pagpasok ng bagong taon, magiging maayos na ako nakatrabaho sa aming opisina. Yun nga lang, habang pinagpapatuloy natin ang ating buhay, ang mga promises na ito, nawawalan ng saysay. Nakakalimutan natin ang kahulugan. Totoo nga naman kasi, para sa ating mga tao, madali tayong makalimot. Kasama kasi sa ating kahinaan na kapag may mga pangyayari na hindi maganda o hindi natin nagustuhan, anuman ang ating mga promises, minsan sinasabi natin, ako rin naman ang nag-promise, ako na lang din ang hindi tutupad. Discretion ko naman kasi yun. Discretion ko kung ang aking promise sa aking kapwa, susundin ko o hindi. Pag mabait siya, gagawin ko. Pag hindi siya mabait, ayoko nang tuparin. Mga hindi tinupad na pangako sa ating buhay. Pero alam niyo po, ang Diyos, nung siya ay nangako, tinupad niya ang kanyang pangako. Ganun po katapat ang Diyos. Nung nangako ang Diyos na hindi niya na muling gugunawin ang mundo, simula nung ginunaw niya ito nung panahon ni Noe, kasama ang kanyang pamilya, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako.
Hindi na siya muling nagpadala ng malaking baha sa buong mundo na sumira sa buong mundo. Nung nangako ang Diyos na ipapadala niya ang kaniyang bugtong na anak upang iligtas ang sanlibutan mula sa kamatayan at kasalanan, tinupad ng Diyos ang kaniyang pangako. Dahil tapat ang Diyos. Dahil tapat ang Diyos. Ang Diyos na ating pinaniniwalaan, ang Diyos na ating sinasamba, siya po ay tapat sa kaniyang pangako. Tayo lang na mga tao, minsan nangangako tayo sa Diyos, Panginoon, kapag ginawa mo ito sa akin, kapag pinagaling mo ako, magpapakabait na ako. Minsan lang, tayo, hindi natin natutupad ang ating pangako sa Diyos. Kung hindi natin natutupad ang ating pangako sa Diyos, how much more ang ating pangako sa ating kapwa? Sa pagpasok po sa selebrasyon po ng ating Kapaskuhan ngayong araw, inaalala natin ang dakilang pangako ng Diyos na pagpapadala ng ating tagapagligtas sa pamamagitan ng batang Jesus. Nagsimula ang pagliligtas sa kapanganakan ng batang Jesus dito sa lupa. At hindi nagtatapos doon ang pangako ng Diyos. Hindi nagtapos nung niluwal ng mahal na birhen ang batang Jesus, hindi natapos doon, hindi sinabi ng Diyos, tinupad ko na ang pangako ko sa inyo, andyan na ang aking bugtong na anak. Hindi ganon ang Diyos. Ipinangako ng Diyos, ipapadala ang kanyang bugtong na anak, at sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak, ililigtas tayo mula sa kamatayan at kasalanan. At ang kabayaran nito, buhay ng kanyang bugtong na anak. Yun ang dakilang pangako ng Diyos, na kanyang tinupad at ating sinusundan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa Paskong ito, pinakauna po na pwede nating gawin, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Ang ultimate na kanyang pangako, iligtas ka, iligtas ako mula sa kamatayan at kasalanan. Hopefully, bago po natapos ang Adbyento, bago pumasok ang araw ng Pasko, inavail natin ang pangakong ito ng pagliligtas. Maraming pagkakataon nung nakaraang mga araw, maraming pagkakataon na ipinapaalala sa atin, lumapit sa sakramento ng pagkumpisal, i-avail ang pangakong ito ng Diyos. Libre siya, pero syempre naman kahit libre, kung ayaw mo naman, tinatanggihan mo ang libreng grasya, hindi naman pwedeng ipilit sa iyo ng Diyos ang biyaya. Hopefully, nag-avail tayo sa napakalaking biyaya na ito. Alalahanin ang dakilang biyaya ng Diyos. Pangalawa, sa araw na ito, alalahanin mo rin ang mga nasirang pangako na ginawa mo. Nangako tayo sa ating kapwa, nangako tayo sa Diyos, pero ano yung mga pangako na iyon na hindi mo natupad? O di kaya ay pangako ng ibang tao sa iyo na hindi naman tinupad? Hilingin ang kapatawaran sa Diyos sa ating pangako sa Kanya at sa ating kapwa na hindi natin tinupad dahil sa ating sariling kahinaan. Hilingin din ang pagpapala ng tao na may ginawang pangako sa atin pero hindi rin nila natupad sa atin. Pangatlo, sa ating paghiling, sa ating pag-alala sa mga pangakong ito, ipagdasal naman natin ang mga pangako na ating gagawin sa pagpasok ng bagong taon. Ano ba yung mga pangako mo? Mga promises mo
sa iyong sarili at sa iyong kapwa ngayong bagong taon ulit? Nangangako ka ba na magiging mabait ka ng asawa o anak sa mga magulang mo? Nangangako ka ba ulit na sa pagpasok ng bagong taon, sisimulan ko ulit ang aking diet? Nangangako ka ba na pagpasok ng bagong taon, gagawin ko muli ang mga bagay na makakabuti sa aking pamilya? Magiging mapagbigay ako ngayong bagong taon. Magiging mapagpatawad ako ngayong bagong taon. Alam niyo po, gagawa tayo ng mga pangako, pero kailangang kasama sa ating dasal ang biyaya na matupad ang mga pangakong ito. Pwede kang mangako sa iyong sarili at sa iyong kapwa, pero kung walang biyaya sa Diyos, hindi rin matutupad yun. Hindi rin matutupad. Dahil nasa Diyos ang katuparan ng lahat ng ating mga pangako. Ilang buwan na ang nakakalipas, ako po ay nagpahid ng banal na langis. Ay may nagpakumpisal, nagpahid ng banal na langis sa isang may sakit sa ospital. Yung nanay na merong malubhang karamdaman, malubha, as in literal na malubha, nandun ang kanyang asawa, nandun ang kanyang 2 anak. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mangumpisal, pinapasok ko yung pamilya, pinahiran ko siya ng banal na langis. Pagkatapos ng pagpapahid, sinabihan ko siya, Mami, mabuti naman po at kumpleto kayo dito bilang isang pamilya. Nakakatuwa na andito ang iyong asawa, ang iyong 2 anak, kasama sa ating sakripisyo, ang mga hamon ng buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos, kasama na ang sakit. Sabi niya, Father, salamat po at pinahiran niyo ko ng banal na langis. Nagulat ako sa kanyang sabi nung sinabi niya, Father, meron lamang akong iisang frustration sa aking buhay. Tiningnan ko yung kanyang 2 anak, parang mga professional na. Sabi ko, hindi pa po ba sila tapos mag-aral? Sabi, hindi, Father. Yung isa pala ay accountant, yung isa naman ay parang architect pala sa isang malaking kumpanya dito sa Maynila. Sabi, hindi, Father, successful na silang 2. Iisa ang frustration ko, sabi niya, nangako ako sa aking kaisa-isang apo na kapag ako ay gumaling, dadalhin ko siya sa Enchanted Kingdom. Isa lang kasi ang kanyang apo, yung isang anak wala pang asawa. The first na kanyang apo. Sabi niya, Father, yun po ang pangako ko sa aking buhay. Ang pinakaunang apo ko, dadalhin ko sa Enchanted Kingdom. Sabi ko, huwag kayo mag-alala, gagaling pa kayo, lalakas pa kayo. Alam ko, walang kahulugan ang sinasabi ko. Kasi siya mismo nagsabi, Father, salamat sa assurance, pero alam ko sa loob ng aking sarili, hindi ko na magagampanan ang aking pangako. Sabi ko, hindi mo man magampanan yan, ang iyong mga anak ang tutupad niyan. Sabi niya, oo naman, tutuparin nila yan. Pero ang pangako ko sa aking sarili para sa aking apo, hindi ko na matutupad. Totoo nga. Siguro 3 days or 4 days after ng aking pagbisita doon sa kanya, sinabihan ako ng kasamahan ko mga madre, Father, si ganito, wala na po. Totoo nga, gagawa tayo ng mga biyaya, pero kapag hindi naman tayo pinayagan ng Diyos na tuparin ng ating mga pangako sa ating kapwa, wala ring mangyayari. Wala ring mangyayari. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin mo ang biyaya ng pangako ng Diyos sa ating buhay. At pangalawa, ipagdasal mo. Anumang mga pangako na gagawin mo, mga promises mo sa iyong kapwa, sana hindi ang prinsipyo mo yung promises are meant to be broken. Sana ang pangako, ang prinsipyo mo, Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na matupad ang lahat ng ito. Biyaya ng pagtupad ng pangako, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating mga mahal sa buhay.
Yun siguro ang isang pinakamalaking biyaya, maliban sa pagpapatawad ng kasalanan, na pwede nating tanggapin sa pagpasok ng bagong taon. Merry Christmas po sa inyong lahat.